sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Sa lahat po ng ating mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, share, at syempre ang mag-subscribe. Isang magandang gabi sa inyong lahat na nakatutok ngayon sa Papa Dudut Stories at Kaistorya. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang D. Sa totoo lang, ang gusto ko sanang i-share sa inyo ay ang aking kwentong pag-ibig, pero dahil sa ongoing pa lamang ito ay sinusulat pa ni God ay hindi ko muna ikikwento sa inyo. At sa halip ay ibang experience ang aking ibabahagi. Since fan ako ng mga kwentong katatakutan, ay nagpasya muna akong i-share sa inyo ang aking naranasan noong isang taon. Papadudot linggo lang ang pahinga ko sa aking trabaho. Sa araw na ito ko ginagawa ang lahat ng pwede kong gawin sa inuupahan kong kwarto sa isang 3 palapag na apartel. Paglilinis, pag-aayos ng mga gamit, paglalabada at pamamalansya. Sa edad na 28 ay independent na ako. May maayos na trabaho sa isang traveling agency sa Quezon City. Nagpa-part-time din ako bilang contributor sa isang magazine. Papadudot, kalilipat ko lamang sa apartel na yon. At pinag-iisipan ko pa ang pagkuha ng maid. Kung tutuusin kasi kaya ko naman ang mga gawain sa bahay. Medyo magulo nga lang ang kwarto kapag weekdays. Pero okay lang dahil wala namang pumapasok doon kundi ako. Mga unang araw ng paninirahan ko sa apartel ay nakakasalamuha ko na ang ibang mga kapit kwarto ko. Isa sa mga nakilala ko ay si Ditas, isang housewife na may 2 anak na nasa elementary pa. Super madaldal, gifted sa pagkukwento ng mga kakatuwang bagay, kaya hindi ko rin maitaboy. Minsan ngang nagkasabay kami sa pagsasampay sa roof deck ay may sinabi sa akin tungkol sa apartel. Wala ka bang nararamdamang kakaiba sa gusaling ito? Tanong niya sa akin. Wala naman ho, bakit ho? Curious na tanong ko. Sa himig pa lamang ng pananalita niya ay alam ko ng supernatural ang pinag-uusapan namin. Kasi marami ng gabi na may narinig kaming umiiyak. Tapos yung panganay ko may nakita raw sa roof deck na white lady. Medyo kinalabutan ako sa kwento ni Ditas dahil kahit kailan ay hindi pa ako nakakakita o nakakaranas ng multo. At ngayong mag-isa ako sa aking kwarto ay huwag naman sanang ipadana sa akin ito. Mahina ang puso ko sa katatakutan. Papadudot, pinagsisihan ko ang araw ng linggo na yon na nakasabay ko si Dita sa roof deck. Naging exaggerated kasi ang senses ko mula noon. Pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin tuwing natutulog ako sa kama. Pakiramdam ko ay may naaamoy akong kandila at pakiramdam ko ay may naririnig akong iyak kahit na wala naman. Isang gabi habang nanonood ako ng aking paboritong K-drama sa aking cellphone ay bigla akong nakarinig ng sigaw ng babae. Siyempre papadudot sobra akong nag-alala kasi yung sigaw ay parang sigaw ng babaeng nahuhulog sa mataas na gusali. Pinakinggan ko yung mabuti at hinintay ang tunog kung saan ay lalagapak ang katawan nito sa semento sa ibaba. Pero wala akong narinig. Para lang siyang sigaw ng babaeng nahuhulog tapos mag-fade out. Kaya nung umaga ay tinanong ko si Ditas at ang iba pang mga kapitbahay namin sa kalapit kwarto kung may narinig ba silang sigaw ng babae ng gabing yon. Pero ayon sa mga napagtanungan ko ay wala daw silang narinig. Papadudot buong araw kong pinag-isipan kung ano at saan galing ang sigaw na yon. At pagsapit nga ng madaling araw ay bigla na lamang akong magigising nang muli kong marinig ang umaalingaw-ngaw na sigaw ng babae.
Sa totoo lang ay gusto kong lumabas ng aking kwarto para alamin kung sino ang babaeng sumisigaw, pero natakot din ako. Hindi dahil sa multo kundi dahil sa mga masasamang loob na maaaring makasalubong ko sakaling magpasya akong lumabas. Kaya sa huli nanatili lamang ako sa loob at naghintay na mag-fade out ang sigaw ng babae. At katulad ng dati, pagising ko kinaumagahan ay agad kong tinanong ang mga kapit kwarto ko, pero katulad ng dati ay sinasabi nila sa akin na wala daw silang narinig na sigaw ng babae ng gabing yon. Pero Papa Dudut, sabi nga, minsan sa buhay ng isang tao ay dumarating daw talaga ang pagkakataon na makakaranas ka ng mga kababalaghan. Linggo noon at isinampay ko ang aking mga damit sa roof deck. At pagkatapos gawin ng ibang gawaing bahay ay nagpasya akong magliwaliw grande sa isang mall. Kumain ako sa restaurant, nanood ng sine, namili ng ilang blouse at kung ano-anong klase pa ng self-pampering. Pagdating ko sa apartel ay madilim na. Naalala ko ang mga sinampay ko kaya pagkahatid ng aking pinamili sa kwarto ay umakyat ako kaagad sa roof deck para kunin ang aking mga sinampay. Matatapos ko nang kunin ang aking mga damit nang mapalingon ako sa may tangke ng tubig. Ewan ko sa sarili ko pero parang gusto kong i-prove ng isip ko na eksaherasyon lamang ang nakita ko kaninang hugis tao sa tabi ng tangke ng tubig. At sa kinakatayuan ko na mas malapit sa tangke ay madali kong mapapatunayan kung totoo ang aking nakita. Pero pinagsisihan ko ang paglingon ko na yon dahil ang hugis taong nakita ko noong una ay talagang hugis tao pero nakalutang. Isang babaeng nakasuot ng blouse at pantalong maong. Nakatingin sa akin na para bang isang malaking puzzle. Sa takot ko ay hindi ko na nakuha ang ilang mga damit ko at dali-dali na akong tumakbo pababa ng gusali. Halos masubsob ako sa hagdanan. At nang mapansin ako ng ilang mga kapit kwarto ko ay agad akong inusisa. Namumutla raw kasi ako. Inabutan ako ng isang basong tubig at pagkalipas nga ng ilang minuto ay nahimasmasa naman ako. Naiyak ako at pagkatapos ay ikinuwento ko sa kanila ang nakita ko sa roof deck at natawa lamang sila. Doon na nabuksan ang kwento tungkol sa isang dalagang umuuko pa dati sa apartel. Tumalon daw ang babae mula sa roof deck dahil iniwan ng nobyo. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang kwentong yon na may babaeng magpapatiwakal dahil iniwan lang ng nobyo. Pero naniniwala akong may nagpatiwakal talaga. Dahil kung wala, sino ang multong yon? Madalas daw talaga yung nakikita sa roof deck at matagal nang isinasuggest ng mga umuuko pa sa may-ari na pabasbasa ng gusali. Pero wala pa ring aksyon. Mabuti raw at hindi naman nananakit ang babae kaya hindi na nila gaanong iniintindi. Tinawagan ko ang may-ari ng apartel at pagkatapos noon ay hiniling ko at pinakiusap na pabasbasan ng buong lugar. Para na mga kung lang ang hinihintay na humiling. Kinabukasan ay heto na ang pare. Dinadasalan at binabasbasan ang buong gusali. Maging ang bawat kwarto. Nag-half day pa ako sa trabaho ko dahil lamang doon. Akala ko Papa Dudut ay matatapos na ang kababalaghang yon sa apartel. Pero nagkamali kami dahil lalong lumala ang pagpaparamdam ng sinasabing white lady in Maong. Hindi natigil ang mga naririnig kong sigaw ng babaeng nahuhulog mula sa roof deck. Sa totoo lang ay ayoko nang pumunta pa sa lugar na yon pero no choice ako kasi yun lang ang lugar kung saan ako makapagpapatuyo ng damit. Hindi naman pwede sa loob ng kwarto ko kasi mag-aamoy mabaho ang mga nilabhang kong damit kapag hindi natuyo sa araw. Kaya ang ginawa ko Papa Dudut ay palagi akong sumasabay kay Ditas kapag nagsasampay ako o nagsisilong ng mga damit. Pero syempre hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay palaging kasama ko ang aking kapit kwarto na kaibigan. Isang gabi habang nagsisilong ng mga nilabhan kong kumot at mga damit ay muli ko na namang nakita ang aninong nag-reflect sa liwanag na tumatama sa isa sa mga sinampay kong kumot. Alam kong anino ito ng isang babae pero hindi ito gumagalaw.
basta nakatayo lamang ito sa likod ng kumot. Papadudot, nakaramdam ako ng takot pagkakita ko, pero naisipan kong lapitan pa rin yon. Agad kong hinawi ang kumot ngunit wala na roon ang nakatayong babae. Ngunit agad akong nakaramdam ng kakaibang lamig sa aking likuran. At paglingon ko ay nakita ko ulit ang babaeng nakaputing blouse at maong. Pero lumulutang ito. Nakatingin siya sa akin kahit na namumuti na ang kanyang mga mata. Putlang-putla na rin ito at lumalabas na ang mga ugat nito sa katawan. Sa madaling sabi, parang bangkay na nabuhay ang itsura ng babaeng kaharap ko. Dahil dito ay napasigaw na ako sa sobrang takot at nabitawan ko ang mga kumot at damit na nasilong ko. At sa halip ay patakbo akong tumakbo pababa. Buti na lamang at nasalubong ko si Ditas. "Anong nangyayari sa iyo, Di? Takot na takot ka." Nag-aalalang tanong niya sa akin. Nakita ko na naman siya, yung white lady na nakamaong, na ibulalas ko. Pagkatapos noon ay sinamahan ako ni Ditas na isilong ang mga naiwan kong damit sa roof deck. Akala ko kapag nabindisyonan na ang buong apartel ay mawawala na ang white lady sa roof deck. Ang wika ko. Yun din ang akala ko, Di. Sino kaya ang babaeng yun? Bakit kaya siya hindi matahimik? Curious sa tanong ni Ditas habang pareho kaming napapaisip ng mga sandaling yon. May tinatago sa atin ang may-ari ng apartel. Maya-maya ay sabi ko kay Ditas. Gusto kong malaman kung sino ang babaeng yon at bakit siya nagmumulto sa atin. Dagdag ko. At yun nga, Papa Dudut. Nagsimula akong mag-imbestiga at hindi lang sa mga kapit-kwarto ako nagtanong-tanong kundi nagtanong din ako sa mga katabing bahay at gusali ng apartel. At may mga nasagap akong impormasyon at chismis tungkol sa pagkakakilanlan ng White Lady in Maong. Ayon sa mga napagtagpi-tagpi kong impormasyon, ang White Lady in Maong ay nagngangalang Stephanie na pamangkin daw ng may-ari ng apartel. Honor student daw itong si Stephanie at mataas daw ang pangarap nito sa kanyang sarili. Pero sinira daw yon ng pag-ibig. Nagmahal daw ito ng isang lalaking iresponsable at nang mabuntis nito si Stephanie ay hindi raw ito pinanagutan at sa halip ay iniwan pa nito ang babae ng walang paalam. Dahil naman sa matinding depresyon, dulot ng nasirang buhay. Nagpa siya si Stephanie na magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa roof deck ng apartel. At sa huli nga niyang suot ay puting blouse at maong pants. Simula noon ay hindi na matahimik si Stephanie at madalas siyang magpakita sa roof deck ng apartel. Naghihintay pa rin sa lalaking nang iwan sa kanya. Pagkatapos kong marinig ang mga kwento tungkol kay Stephanie ay nakaramdam ako ng awa sa White Lady in Maong. Pero gustuhin ko mang makatulong ay hindi ko alam kung saan matatagpuan ang lalaking nanakit sa puso ng dalaga. Kaya para matahimik na ako ay nagpasya na lamang akong lumipat ng ibang matitirhan. At ayun nga, Papa Dudut, nakahanap din ako ng ibang bahay na matitirhan at masasabi kong komportable naman ako. Kasi wala namang nagpaparamdam o nagpapakita sa akin na kung ano. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang naging experience ko doon sa roof deck ng dati kong tinitirhang apartel. Hindi ko rin makakalimutan ang mukha ni Stephanie at aaminin kong napapanaginipan ko pa rin siya hanggang sa ngayon. Siguro hindi pa rin siya natatahimik at hanggang ngayon ay humihingi pa rin siya ng tulong na makita ang lalaking naging dahilan para wakasan niya ang kanyang buhay. Ano nga ba ang dapat kong gawin, Papa Dudut? Dapat ko pa bang tulungan si Stephanie para tuluyan ng manahimik ang kanyang kaluluwa? O hahayaan ko na lamang ito? Ang gusto ko lang naman ay matahimik na si Stephanie para matahimik na rin ang aking buhay. Anong may papayo ng mga nakikinig ngayon sa inyong programa?
Hanggang dito na lamang ang kwentuhan natin. Sana'y mabasa mo ito at mapiling maitampok sa inyong YouTube channel. Hihintayin ko ma-upload po ito sa inyong YouTube na Papa Dudut o kahit sa kaistorya. Muli maraming salamat at Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat dyan. Lubos na gumagalang, D. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.